Ako si Maria at ito ang aking kwento. Panandalian silang natahimik. Nakatulalang nakatingin si Christine kay Jericho. Nakaharap naman si Jericho sa ilog habang nakabulsa ang mga kamay niya. Seryoso ka? Tanong ni Christine na tila ba hindi naniniwala sa sinabi ni Jericho. Do you think I'm not serious? Seryoso namang sagot ni Jericho. Muling napanunok si Christine. Iniwas niya ang paningin niya at saka siya tumawa kaya kunot noo siyang tinignan ni Jericho. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Hindi ba't yun ang gusto mo? Ang mapalitan ng apelido mo, ayaw mo nang maging parte ng pamilya mo. I came here to help you, tas tatawanan mo lang ako? Bakas ang ines sa tinig ni Jericho. Tumigil naman na sa pagtawa si Christine at sumeryoso ng mukha niya. Hindi rin ako nagbibiro, Mr. Festejo. Ang ganda ng ideya mo ha, hindi ko naisip. Tama ka naman eh. May paraan para mapalitan ang apelido ko pero hindi ko gagamitin ang apelido mo. Never. Umiling-iling niyang saad, saka niya iniwas ang paningin niya. Ramdam niya ang titig ni Jericho pero pinigilan niya ang sarili na lingunin ito. Hindi ba't sinabi mong gusto mo ko? Nanlaki ang mga mata ni Christine sa sinabi ni Jericho kaya wala siyang nagawa kung hindi ang lingunin ito. Sinabi ko yon? Tinuro pa niya ang sarili niya. Inalala niya kung kailan niya yon sinabi. Nang maalala niyang lasing siya kagabi, napapikit na lamang siya. Di niya maalala na may sinabi siyang ganon kay Jericho. Kailan niya sinabi yon? Wala akong sinasabing gusto kita, Mr. Festejo. Lakas niyoob niyang wika kahit nanginginig na ang mga kamay niya. Kung wala naman pala, anong problema mo sa tutulungan kita para mapalitan ang apelido mo? You can divorce me anytime you want kapag nakalaya ka na sa pamilya mo. Seryosong saad ni Jericho. Napakunot ng noo si Christine. Tinitigan niya si Jericho. Paano ko yun gagawin? Paano ako magpapanggap na wala akong gusto sa'yo? Paano ko iiwasan ang nararamdaman ko kung araw-araw kitang makikita at makakasama? Anong pagpapahirap pa ang ginagawa mo sa akin? Usal ni Christine sa isip niya, tsaka niya iniwas ang paningin niya. Ayoko. Seryoso at blanko niyang sagot. Hindi ako nakikipaglaro sa tadhana. Ayokong madaliin ang pagpapakasal. Hindi na baling nakatali pa ako sa pamilya ko, basta ayoko magpakasal. Alam mong wala tayong relasyon, gusto mo ba akong paglaruan? O gusto mo ko idagdag sa mga koleksyon mo? Kung gusto mong magpakasal, Mr. Festejo, maling babae ang tinanong mo. Dagdag pa niya. Matatawag niyang asawa niya sa Jericho, oo. Pero paano naman ang nararamdaman niya? Matatawag niya bang siya ang nagmamay-ari ng puso ni Jericho? Wala kaming relasyon ng babaeng nakita mong kasama ko sa restaurant. Nung iniwasan mo ako, sinubukan kong ituon ang oras at atensyon ko sa ibang babae, pero sa tuwing nakikita kita, hindi kita kayang iwasan. Pinigilan ni Christine ang sarili niya na hindi lingonin si Jericho dahil natatakot siya na kapag nakita niya ang mga mata nito, bumigay siya. Wala naman akong pakialam sa mga makakarelasyon mo. Huwag mo lang akong paglaruan. Hindi biro sa akin ang kasal dahil para sa akin sagrado yon. Kung kailangan mo ng bride, hindi ako yon. Salamat sa pag-aalala mo pero hindi ko talaga maibibigay ang gusto mo. Ani Christine, saka siya tumalikod. Inawakan naman siya ni Jericho sa braso para pigilan to. Sa tingin mo ba pinaglalaroan kita at nakikipagbiroan lamang ako sa'yo? Seryoso na ring wika ni Jericho. Hinarap ni Jericho si Christine, sa kanya inalis ang kamay ni Jericho na nakahawak sa kanya. Alokin mo ng kasal kapag seryoso at sigurado ka na sa nararamdaman mo para sa akin. Magpapakasal lang ako kapag mahal ko ang isang lalaki at kapag seryoso siya sa akin. Blankong wika ni Christine. Sinalubong ni Jericho ang mga mata niya at alam niya, seryoso si Christine. I'm sorry if I am being shy. Kung papayagan mo ko, can I court you? Aniya. Mabilis iniwas ni Christine ang mga paningin niya. Ramdam niya ang biglaang pagtambol ng puso niya na tila ba nagwawala na ito para makalabas sa dibdib niya. Are you being serious now? Nauutal pa niyang tanong. Hindi kita tatanungin kung hindi rin lang ako seryoso. Alam ko namang naaawa ka lang sa akin pero hindi ko kailangan ng awa mo, Mr. Festejo. Ayoko nang lumalim pa kung anuman ang namamagitan sa ating dalawa. Nagawa mo nang iwasan ako. Nagawa mo nang lumayo sa akin, kaya ipagpatuloy na lang natin yon. Akma na sana nga alis si Christine nang muli siyang pigilan ni Jericho.
Ano pa ba ang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin? I am serious and sincere about my feelings for you. If you don't have feelings for me, I will court you until you feel the same way I do. Naparanok si Christine, sa kanya maring ipinikit ang mga mata niya. Naniniwala ka sa akin, hindi ba? Alam mo na may gusto ko sa'yo, hindi ba? Pero ayaw mong magkaroon tayo ng relasyon dahil gagamitin lang ako ng pamilya mo. Yun ba ang iniisip mo? Seryosong tanong ni Jericho. Buong tapang na sinalubong ni Christine ang mga mata ni Jericho. Hindi. Gusto mo talagang malaman kung bakit ayoko na makipagkaibigan at mapalapit sa'yo? Wala akong gusto sa'yo and you're making me uncomfortable. Malamig na wika ni Christine. Sana marinaw na sa'yo mga sinabi ko. Dagdag pa niya at saka niya tuluyang iniwan si Jericho. Pinilit niyang maging malakas. Pinilit niyang hindi lumingon. Pinilit niyang hindi umiyak. Mabilis siyang naglakad papalayo. Hindi niya na nilingon si Jericho. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman nito pero alam niya nasaktan niya si Jericho. Habang naglalakad siya palabas ng park, hindi niya napigilan ang mga luha niya. Lakad takbo na siya hanggang sa makalabas ng park. Nang makakita siya ng taxi, mabilis na itong pinara at sumakay na. Hindi siya lumingon dahil natatakot siya na kapag lumingon siya, bawiin niya ang mga sinabi niya. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang palad niya. Nahihiya siyang umiyak sa loob ng taxi at makita at marinig siya ng driver pero hindi niya napigilan ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya tinutusok ng paulit-ulit ang puso niya. Hindi naman siya kinausap ng driver. Hinayaan niya si Christine dahil hindi niya alam ang pinagdadaanan nito. Hindi alam ni Christine kung tama nga ba ang mga salitang pinili niya. Kabaliktaran ng mga sinabi niya sa sinisigaw ng puso niya pero ano ba ang dapat niyang gawin? Alam niya na wala siyang magandang maidudulot kay Jericho. Masyadong mataas ang antas ng buhay ni Jericho habang siya isang hamak na doktor lamang. Gusto niyang umuo. Gusto niyang pumayag na ligawan siya ni Jericho pero pakiramdam niya hindi siyang tamang babae para kay Jericho. Makalipas ang ilang minuto, kumalma na rin siya. Tumigil na sa pagbuhos sa mga luha niya na tila ba napagod na rin. Nilibot ni Christine ang paningin niya. Di niya namalayan na madilim na pala. Na makita niya na malapit na sila sa kondo niya, inayos niya na ang sarili at nanguha na rin siya ng pambayad niya. Tinignan niya kung ilan ang babayaran niya sa screen ng driver. Nang huminto na ang taxi ay nagbayad na siya saka siya bumaba. Mabagal ang bawat takbang niya, para bang hindi niya nararamdaman ang sarili niya. Para bang nakalutang siya habang naglalakad. Tipid naman siyang ngumiti, saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I am sorry, but I need to do this. Mahina niyang wika. Hindi na baling siyang masaktan, wag lang magamit ang pangalan ni Jericho. Ayaw niyang masira ang pangalan ni Jericho nang dahil lang siya ang pinili ni Jericho. Alam kong makakahanap ka pa ng ibang babae, the woman you deserve. Masisira lang ang pangalan mo dahil sa akin. Maaga pa naman para pigilan ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Mahina niyang usal sa sarili niya. Nang maramdaman ni Christine na may tao na sa tabi niya, ay tumahimik na siya. Nang bumuka sa elevator, pumasok na siya. Sumunod naman sa kanya ang sasakay din sa elevator. Nakayuko lang si Christine dahil alam niya na mumula pa ang mga mata niya dahil sa pag-iyak niya. Sumandal siya sa gilid ng elevator habang nakatingin sa mga paa niya ang mga mata niya. Panay ang buntong hininga niya na tila ba napakalaki ng problema niya. Tahimik lang siya hanggang sa bumukas ng elevator. Nang makita niyang nakarating na siya sa floor ng condo room niya, akma na sana siyang lalabas nang pigilan siya ng kasama niya. Muling sinarado ang elevator at pinindot ang penthouse floor. Ano bang ginagawa? Hindi na natapos ni Christine ang sasabihin niya nang manlaki ang mga mata niya. Paano ka nakarating dito? Tulala niyang tanong. Mabilis niyang iniwas ang paningin niya. Kanina pa ba nakasunod sa kanya si Jericho? Sa tingin mo ba paniniwalaan ko ang mga sinabi mo sa akin? Mag-usap tayong dalawa. Seryoso at may diin na wika ni Jericho. Natulala na lamang si Christine. Alam niyang iniwan siya sa park si Jericho. Sumunod ba ito kagad sa kanya? Nang makarating na silang dalawa sa penthouse, ay hinila na siya ni Jericho palabas. Binuksan na rin ni Jericho ang pintuan niya, saka sila pumasok ni Christine. Alin ba sa mga sinasabi ko ang hindi malinaw para sa'yo? Bitawan mo nga ako, uuwi na ako. Nagpupumiglas na wika ni Christine pero nakapasok na sila sa loob.
Hinarap ni Jericho si Christine na hindi na magawang tumingin sa kanya. Kung wala kang gusto sa akin, bakit umiyak ka? Ikaw ba lumalabas sa bibig mo iba sa totoong nararamdaman ng puso mo? Ano ba ang kailangan kong sabihin sa'yo? Sino ka ba para sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ako? Mind reader ka ba para malaman mong iniisip ko? Ines na wika ni Christine. Hindi. Pero hindi ako bingi para hindi ko marinig ang sinasabi mo. Maaga pa naman para iwasan ang nararamdaman natin sa isa't isa. Kurot noong saad ni Jericho. Hindi na alam ni Christine ko ano nga ba ang sasabihin niya. Inawakan ni Jericho ang baba ni Christine, tsaka niya ito iniangat para magsalubong ang mga mata nila. Tinaas na Jericho ang isa niyang kamay at saka niya ipinakita kay Christine ang hawak-hawak niya. Naparanok si Christine at hindi niya na alam kung paanong ipapaliwanag pa ang sarili. Gusto niya na lamang talaga na maglaho o lamunin ng lupa dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya. Nahulog yan sa bag mo. Sigurado ko keychain mo to dahil nakita kong nahulog mo to mula sa bag mo. Saan niya? Nakagat ni Christine ang pang-ibaba niyang labi. Lakas loob siyang tumalikod at gusto niya na lamang na umuwi at ikulong ang sarili niya. Mabilis naman na humarang sa Jericho sa harap niya. Hanggang kailan mo ko tatakasan? Tanong niya. Hindi kita tatakasan. Hindi ko lang alam kung paano kita sasagutin. Gusto ko nang umuwi. Mahina niyang sagot. Hindi magawang tumingin ng diretsyo sa mukha ni Jericho. Bakit niya ba naisipan na ipakeychain ng picture nilang dalawa ni Jericho sa dinalohan nilang party? Bigla tuloy siya ngayon. Booking. Now tell me, wala ka ba talagang gusto sa akin? Kailangan persahan. Inis niyang wika. Tumikim naman sa Jericho. Hindi kita pinupuwersa. Kailangan puwersahan? Mababaliw ako sa sinabi mong I am making you uncomfortable, sagot niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Jericho. Mag-usap na lamang tayo sa ibang araw. For now, let's calm ourselves down. Sana maniwala kang gusto kitang ligawan, wika niya. Di naman na sumugot si Christine at mabilis na lumabas ng penthouse na Jericho dahil hindi niya na alam kung paano niya itatago ang namumula niyang mukha. Gusto niya na lamang mawala. Gusto niya na lamang magalaho sa hangin. Doble-doble na ang kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Paano niya haharapin si Jericho sa mga susunod na araw? Nang makarating siya sa condo room niya, ay isinubsob niya ang mukha niya sa unan tsaka siya nagdabog na tila isang bata. Akala niya nakatakas na siya. Akala niya sapat na yon para layuan siya ni Jericho. Pero siya rin naman ang naglag sa sarili niya. Bakit pa kasi? Sa dami pa ng lugar na po pwedeng mahulog ang keychain niya, sa harap pa talaga ni Jericho. Nang kumalma na si Christine, tumihay na siya, tsaka niya tinignan ang kisame. Hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya ngayong hapon. Kung kailan iniiwasan ko siya, tsaka naman pilit kaming pinaglalapit ng tadhana. Mahina niyang wika. Bagsak ang balikat niya dahil naiinis siya. Paano niya iiwasan ngayon si Jericho? Namula ang mga pisngi ni Christine nang maalala niya ang sinabi ni Jericho. He wants to court me. Seryoso ba talaga siya? Aniya na tila hindi pa rin makapaniwala. Tulalang naglakad si Christine papuntang pediatric ICU para tingnan ang mga pasyente niya doon. Nang makapasok na siya sa pintuan ay inalis niya sa isipan niya ang mga nangyari sa kanya kahapon. Good morning, Doc. Bati sa kanya ng mga naka-duty na nurse. Good morning. Balik niyang bati at saka nginitian ng mga ito. Binuksan niya ang record ng mga pasyente niya. Tiningnan niya ang ventilator ng mga ito. Napansin niyang bumaba ang settings ng ventilator ng isa niyang pasyente. Kailan pa binabaan ang settings ng ventilator ni Baby Trisha? Tanong niya dahil hindi naman siya ang gumawa noon. Bago nag-out si Doc Rodel kanina, pinapractice niya kung kakayanin na ni Baby Trisha. Okay naman siya, Doc. Wala namang nangyari. Normal lang din yung vital signs niya. Sagot ng nurse na siyang nagbabantay kay Baby Trisha. Napangiti naman si Christine. Very good, baby. Galingan mo pa, ha? Para mabawasan ang nararamdaman ng mga magulang mo. Mag-iisang taon ka na dito sa ospital kasama namin. We will try our best para makauwi ka na rin at makasama mo na rin ang pamilya mo, aniya. Hinaplos niya ang bunbunan ni Baby Trisha, tsaka niya na-review ang record nito. Nang matapos niyang reviewin ang record ni Baby Trisha, ay mga binawasan sang dosage ng mga gamot
Ngunit ganon din sa ibang baby na pasyente niya. Napapangiti lamang siya kapag nagiging maayos ang kalagayan ng mga pasyente niya sa pediatric ICU. Nanatili pa siya sa pediatric ICU hanggang sa abutan na siya ng visiting hours. Nakaupo lang naman siya habang tinatapos ang trabaho niya. "Good morning, Doc." Sunod-sunod na bati sa kanya ng mga magulang na kapapasok pa lamang ng pediatric ICU. "Good morning, mga mommies." Nakangiti niyang bati at saka muling ibinalik ang atensyon niya sa ginagawa niya. Hinayaan niya ang mga magulang na ituon ang atensyon ng mga ito sa mga anak nila. Nang matapos siya, nilapitan niya ang head nurse. "Ibigay niyo itong mga reseta na to sa mga parents after ng visiting hours," wika niya. "Yes, Doc," sagot ng head nurse. Lumabas naman na si Christine saka siya dumiretso sa ward para bisitahin naman ng mga pasyente niya na malapit nang ma-discharge at ang mga pasyente niyang halos ka-admit pa lamang. "Good morning, Mommy." Masigla niyang bati sa isang mommy. "Mag-isa ka lang?" tanong niya. "Lumabas po, Doc, yung mister ko para bumili ng pagkain," sagot naman ito. "Sige, Mommy, may nagpunta na ba rito para ma-x-ray si baby?" tanong niya. "Wala pa po, Doc, pero nasabi sa akin ng isang nurse na may pupunta nga para mag-x-ray," sagot ng ina. Tiningnan ni Christine ang pasyente na sanggol pa. Sinuot niya sa tenga niya ang stethoscope tsaka pinakinggan ang puso ng sanggol. "3 buwan na rin kayo dito, Mommy, no? 2 linggo na rin kayo simula nung mailabas si baby sa ICU," wika niya. Ngumiti naman ang ina. "Opo, Doc. Akala ko magtatagal pa ang anak ko sa ICU. Akala ko rin hindi niya nakakayanin eh. Pero maraming salamat po at hindi niyo pinabayaan ang anak ko." Ngumiti lang naman si Christine. "May plan of discharge na kay baby, Mommy. Ang alam kong schedule niya sa Martes pero hindi pa sigurado yon. Kailangan muna namin makasigurado na okay na ang lahat kay baby bago siya lumabas." Natuwa naman ang mommy dahil sa magandang balita. "Maraming salamat po talaga, Doc. Maraming salamat po." Halos naluluhanan itong wika. Masaya si Christine sa tuwing may pasyente siyang nagagawang makalabas ng ospital ng buhay. Muling tiningnan ni Christine ang naoperahan niya ng pasyente. Nang isilang to, diretso siya kaagad sa ospital at sa loob lang na 1 linggo ng pagkasilang niya, sinilang siya kaagad para sa open heart surgery. Maraming nangyari habang nasa recovery stage sila pero kinaya pa rin ng sanggol. "Babalitaan ka na lang namin, Mommy, sa discharge plan ni baby," ani Christine na ikinatango naman ng babae. Akma na sanang lalabas si Christine nang pumasok naman ang ama ng bata. "Good morning po, Doc," bati ng ama ng bata. "Good morning, Daddy. Konting tiis pa makakalabas din kayo," ani Christine na ikinatuwa rin ng lalaki. "Salamat po, Doc." Masaya nitong wika. Lumabas naman na si Christine para puntahan din ang iba pa nilang pasyente. Nang matapos niyang bisitahin ang lahat ng mga pasyente niya, ay bumalik na siya sa office niya para pag-aralan ulit ang case ng mga ito. "Doc Christine," agaw atensyong wika ni Minerva. Sagot niya nang hindi ito tinitingnan. Nanatiling nakatutok ang paningin ni Christine sa computer niya. Napatigal na lang siya sa ginagawa niya nang may binabang isang buke ng bulaklak sa lamesa niya. Kunot noon niyang tiningnan si Minerva na nakangiti sa kanya. "Kanino galing yan?" tanong niya. "Kanino pa ba? Sa gwapo at mayaman mong boyfriend. May letter naman dyan sa ibabaw. Ang swerte mo, Doc." Kinikilig pang wika ni Minerva, tsaka ito dumiretso sa pwesto niya. Tiningnan naman ni Christine ang letter na sinasabi ni Minerva. Kinuha niya to para basahin. "Let's have dinner later. I'll pick you up at 5 p.m. sharp. Jericho." Hilaw na lang na natawa si Christine dahil sa letter ni Jericho. Napapailing na lang siya kapag nare-realize niya na ngumingiti siya. "Kinikilig ka na naman dyan, Doc," nangaasar na wika ni Minerva. Napatikhim naman si Christine saka kunwaring sumeryoso. "Mabubusog ba ako sa bulaklak?" Mahina niyang usal. "Mukhang bulaklak pero bumunot ka ng isa, may mga chocolate siya." Pagdadaldal pa ni Minerva. Kunot noo siyang tinignan ni Christine. Nang ma-realize naman ni Minerva ang sinabi niya, mabilis niyang iniwas ang paningin niya. "Hindi ko naman pinapakailaman, Doc, kaya lang may isang nakaangat kanina. Babalik ko sana kaso hindi ko alam kung paano. Itatapon ko na lang sana kaso napansin ko, hindi lang siya bastang bulaklak." Pagpapaliwanag niya. Ginawa naman ni Christine ang sinabi ni Minerva. Hinugot niya ang isang bulaklak at may chocolate nga ito.
Pwedeng makahingi? Nakakagulat ka naman. Gulat na wika ni Christine nang di niya napansin na lumapit sa kanya si Minerva. Ang sarap kasi ng chocolate, Doc. Hindi mo naman mauubos yung lahat, di ba? Sabi nila nakaka-energetic ang chocolate. Pahinging isa lang. Marami kasi akong gagawin ngayon eh. Nakanguso nitong Saad. Natatawa na lang si Christine sa kanya. Tiningnan ni Christine ng bouquet. Masisira na nila ito kapag binunot na nila ang mga bulaklak. Humugot siya ng 5 piraso at sa kanya ibinigay kay Minerva. Thank you. Sabi ko isa lang eh, pero thank you, Doc. Nakangiti nitong Saad na para bang bata. Bumalik naman na si Minerva sa pwesto niya. Tingnan mo, Doc. Masarap talaga yung chocolate. Sa tingin ko, imported. Wala kasing pangalan kaya hindi ko alam kung anong pangalan ng chocolate na yan. Dagdag pa niya. Bumukas ng isa si Christine, saka to tinikman. Nirasahan niya ang chocolate at napapatango na lamang siya. Tama si Minerva, masarap nga ang chocolate. Napatingin siya sa pintuan nang bigla itong bumukas. Pumasok si Jessa na hindi maganda ang mood. Nakakapwisit talaga. Bakit pa hindi sila magpaka-professional? Ano bang tingin nila sa buhay ng mga pasyente natin? Nakakabwisit talaga. Galit niyang wika. Nagtataka namang nakatingin sa kanya si Minerva at Christine. Anong nangyari? Tanong ni Christine. Naupo naman muna si Jessa, saka uminom ng tubig para kumalma siya. Yung isang minion si Doc Sanya, pinagpilit niya ng record ng 2 pasyente dahil nakaawa niya yung isang doktor at para makagante, pinagpalit niya ang records ng mga pasyente. Nag-seizure yung isang pasyente dahil sa gamot na ibinigay. Mabuti na lang at nakita kaagad ni Doc Rodel. Galit na wika ni Jessa. Ano? Anong balak nila sa doktor na iyon? Ines na ring Saad ni Minerva. Ano bang tingin nila? Nasa playground sila? Anay na rin ni Christine. So anong action sa doktor na yon? Tanong niya na rin. Ayun, suspended ng 1 buwan. Suspended lang? Bakit hindi pa nila tinanggal kung may ebidensya naman? Dapat sa ganun tinatanggalan ng lisensya? Gigil na wika ni Minerva. Napabuntong hininga na lamang si Jessa. Nang makita niya ang chocolate ni Minerva, nanguha siya ng isa. Hoy, akin yan, wika nito. Aagawin pa sana niya yung chocolate, pero kinain na ni Jessa. San mo to binili? Masarap pa. Meron pa ba? Nawala kaagad sa isip ni Jessa ang nangyari sa kanya. Hiningi ko nga lang kay Doc Christine, binawasan mo pa? Inis na Saad ni Minerva, tsaka niya itinago ang mga chocolate niya. Para siyang batang inagawan ng pagkain. Nilapitan na Jessa si Christine para manghingi ng chocolate. Meron pa ba? Pahingi naman dyan, aniya. Tinuro naman ni Christine ang bouquet niya. Kunot noon namang tiningnan niyo ni Jessa. Anong gagawin ko dyan? Bakit ganyan ang itsura ng bouquet mo? Naglalakad agad yung mga bulaklak? Aniya dahil may mga bawas na ang bulaklak. Tumayo naman si Minerva at saka siya bumunot ng isang bulaklak. Yan kasi ang laman niyan, Doc. Saad ni Minerva, tsaka kinuha ang chocolate at bumalik na sa pwesto niya. Ginain na rin ni Jessa si Minerva at kumain ng chocolate. Sino nagbigay sa'yo? Si Mr. Pogi ba? Nangaasar na wika nito, tsaka nanguha ng bulaklak. Napapailing na lamang si Christine. Araw-araw kang makakatanggap ng ganito, pero kami, hindi kaya makikihingi na lang kami. Natatawang Saad ni Jessa, saka siya nagbulsa ng chocolate. Nang makita ni Jessa ang letter ay nilapit niya ang mukha niya kay Christine. Napatingin naman sa kanya si Christine. Ano ba yon? Tanong niya dahil sa sobrang lapit na ni Jessa sa kanya. Kayo na ba ni Pogi? May pa-dinner date na kayo ngayon na. Nangaasar pang wika nito. Walang kami. Sagot niya pero tinaasan siya ni Jessa ng kilay. Umupo ka na nga lang sa pwesto mo. Huwag mo akong abalahin dahil marami pa akong gagawin. Aniya, tsaka binalik na sa computer ang paningin niya. Hayaan mo na siya, Doc. Kailangan niyang matapos bago mag-out para makaalis ka agad kasama ng boyfriend niya. Nangaasar ding wika ni Minerva. Naupo naman na si Jessa sa pwesto niya, tsaka sila nagtawanan ni Minerva. Hindi na lang pinansin ni Christine ang mga ito. Nang matapos nga ang maghapon, ayon, tumayo na siya at pinatay na ang computer niya. Kinuha niya ang mga gamit niya, ganon din ang bulaklak niya. Hindi pa ba kayo uuwi? Tanong ni Christine na mapansin niyang hindi pa umangat sa upuan si Minerva at Jessa. Mauna ka na. Alam naman namin na may date ka pa eh. May kailangan pa akong tapusin? Sagot ni Jessa habang nasa computer pa rin ang paningin niya. Seryoso kayo?
Mag-isa lang akong lalabas, ani Christine. Hanggang entrance ka lang naman, Dok, dahil siguradong nandyan na yung sundo mo. Gusto mo ba kaming painggitin? Sagot naman ni Minerva. Kayo ang bahala. Mauna na ako sa inyo. Pagpapaalam niya. At saka, akma na sana nga alis nang tawagin siya ni Jessa. Baka pwede pang makahingi ng chocolate mo. Pampagising lang ba? Tumatawa niyang wika. Tiningnan ni Christine ang bouquet niyang malapit ng makalbo. Bumunot siya ng ilang piraso at saka binigay kay Jessa. Maghati na kayo ni Doc Minerva, aniya at saka tuluyan ng umalis. Nang makarating siya sa entrance ay inilibot niya kaagad ang paningin niya. Iniwas na kaagad ni Christine ang paningin niya. Nagustuhan mo ba ang binigay ko? Tanong niya habang nakatingin sa hawak-hawak ni Christine. Bahagya na lang natawa si Jericho nang makita niya ang kalagayan ng bouquet na ibinigay niya. Hoy, hindi ako nag-ubos dyan. Isang piraso pa nga lang natitikman ko eh. Humingi yung dalawang kasama ko sa office. Pagtatanggol niya kaagad sa sarili niya. Wala naman akong sinabing iba, Dok. Masyado ka namang defensive. Tumatawang wika ni Jericho at saka ito nauna nang maglakad. Sinamaan siya ng tingin ni Christine. Binuksan na ni Jericho ang pintuan. Pumasok naman na si Christine at saka ibinaba sa backseat ang hawak-hawak niya. Gusto mo pa bang magbihis o diretso na tayo sa restaurant? Tanong ni Jericho. Napapaisip naman si Christine. Dumiretso na lang tayo. Sagot niya dahil ayaw niya nang magpabalik-balik. Okay, sagot ni Jericho, saka peandar ang sasakyan. Nagtungo sila sa restaurant na napili ni Jericho. Festejo po ba, sir? Reserved for Mr. Jericho Festejo, tanong nito. Yes, sagot ni Jericho. This way, sir. Giniyanan ng lalaking staff sina Jericho patungo sa naka-reserve na upuan para sa kanila. Nilibot naman ni Christine ang paningin niya. Sa itsura pa lamang ng restaurant alam niya, mamahali na ang mga pagkain dito. Hindi naman ako nag-aya dito eh, bakit ko iisipin ang gastos? Usal na lamang niya sa isipan niya. Gusto niya sanang tumanggi pero baka samparin na naman siya ng kayamanan ni Jericho. Order ka lang ng gusto mo, I will pay for it, saan ni Jericho. Tinignan na ni Christine ang mga menu. Nanlalaki ang mga mata niya para sa mga presyo. Tinignan na si Jericho pero hindi na to nagulat pa sa presyo. Lagi ka ba rito? Tanong ni Christine. Hindi naman, pero nalaman ko ang restaurant na ito ay kay Carmela. Masarap yung mga pagkain nila dito kaya hindi ka naman magsisisi. Nagmamalaki pang wika ni Jericho. Napabuntong hiningan lamang si Christine tsaka siya nag-order ng mga pagkain.